Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's breaking news tayo. Breaking news mga kababayan. Kani-kanina lang ay sinampahan ng kaso ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III. Etong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay may kinalaman sa kanyang kill Senator's remark nung sila po ay nagkaroon ng proclamation rally ng mga padapa senators. Sabi ni Nicolas Torre, I am filing this as a citizen and you know I am a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from criminal activities like this. So sabi ni Torre, maliit lang tingnan yan. Pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin o he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan eh. Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga. O yan mga kababayan yung sinabi ni CIDG Chief Nicolas Torre. Ito kasi mga kababayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag doon po sa kanilang rally, sa Padapa Rally, sabi niya, kinakailangan nating manggurgor ng 15 senators para pasok kayo lahat. Yung kayo, sinasabi nilang kayo, yun po yung mga Padapa senators na mukhang walang kapag-asa. Mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam niya sa sarili niya na wala silang pag-asa. Na walang pag-asa yung ilan sa kanyang mga senatorial balls. Kaya nga sinabi niya, para makapasok kayo, para pasok kayong lahat, kailangan nating gurgurin yung 15, yung nasa taas, para makapasok kayo. So, ibig sabihin, alam niya, mismo sa sarili niya, na walang pag-asa. Sino-sino ba yung mga nandun sa ilalim? Si Marco Beta, si Philip Salvador, si Bato de la Rosa, ay mga abogado raw, si Vic Rodriguez, si Jamie Abondok, at kung sino-sino pa mga kababayan, si Kibuloy. Alam nga, paano ba naman magkakaroon ng chance manalo yung mga yan? Una-una si Kibuloy nakakulong. Yung iba, wala naman talagang kakayanan na maging senator. Kagaya ni Philip Salvador, sabi niya, ako po ay hindi doktor. Ako po ay hindi engineer, ako po ay hindi teacher, ako po ay hindi abogado. Ako po ay artista na handang maglingkod kay Duterte. Alam niya. Lagi ko sinasabi kay Philip Salvador tigilan mo na yung pangarap mo maging senador. Kung gusto mo maglingkod kay Duterte, mag-caregiver ka na lang. Ayun yung dapat mong gawin. Hindi ba't ka magsisenator? Ang gusto mong paglingkodan si Duterte. Andiyan ni si Jimmy Bondok na wala kang gagawin kundi kantahan ka lang ng kanyang mga love songs. Let me be the one to break it up and make excuses. Ayan po yung gagawin ni Jimmy Bondok. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Marcoleta. Si Marcoleta wala na rin pag-asa. Hindi nga sila pumapasok sa top 12, mga kababayan. Ang pumapasok lang talaga, nag-iisang si Bongo. Si Bongo kasi, iba style yan Ginagamit niya yung malasakit, pero ang totoo, pasakit naman. Kaya mga kababayan, mismong si Presidente Rodrigo Duterte ay walang pag-asa, nawawala na ng pag-asa sa kanya mga kandidato. Kaya sabi niya, ang tanging paraan natin, ay guys, makinig, gurgurin. Gurgurin yung 15 senators dyan para makapasok kayong lahat. Yan po ay, kumbaga, threat po. Yan po ay grave threat. Yan po ayon kay Nicolas Torre III, yan po ay sedisyon. Ito po ay hindi po tamang utterances, lalong-lalo na galing sa isang dating Pangulo. Kaya po siya po ay nag-file ng criminal charge laban dito sa dating presidente. Kasi nga, nakita niya sabi niya, pulis ako na kailangan kong protektahan ng taong bayan. Yan po ang aking mandato, protektahan ng taong bayan. Kaya kung merong mga magsasalita ng katulad ng ganito na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po natin nahayaan lang na walang mangyari dyan. Kailangan siya ay makasuhan. Ayan po ang sinabi ni CIDG Chief Nicolas Torre III. At isa pa mga kababayan, actually,
bago pa itong pag-file, meron na pong plano eh. Ito na mga NBI. Natanong din ng NBI, ano ba masasabi nyo dyan sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pakinggan nga natin itong si NBI Director Jaime Santiago. Pakinggan natin itong si Jaime Santiago. Dali lang Dali lang mga kababayan. Yan. Okay. During the past administration, nung si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, na pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun pa salita ni Presidente, during the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. Tingnan natin, ang mamamayan, kung babait pa rin yun na patayan pa rin. No? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Alam nyo, ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. May mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung kung kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nawi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Dito kay FBR? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkakadeliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya na at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. So, yan mga kababayan, ayon po sa NBI. During the past ayon po sa NBI, papatay ito ay kanilang binabaliwala lang yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para sa kanila, joke lang. Pero kung meron nga magreklamo dun sa sinasabing gugurgurin na 15 senators, action na nila. Pero sa ngayon, wala silang basis para imbestigahan. Ito nga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kinakailangan daw may magreklamo. At ibang-iba yung sitwasyon nung ginawa ni Sara Duterte at ni Presidente Digong. Ayan po yung sabi ng NBI. Pero alam nyo mga kababayan, para sa akin, kasi yung magsasalita ka ng ganon, sabihin mo na joke para sa'yo. Sabihin natin joke para kay Presidente, kay former President. Pero marami po kasi mga siraulong maraming siraulong DDS. Marami sila mga panatiko na hindi marunong umintindi at makikitid ang utak. Kaya pag sinabi ni Presidente, ni former President na gano'n, manggurgur tayo ng 15 senator, pwede nilang gawin yan eh. Sa sobra nilang masyado silang panatiko. Grabe nga kapanatikohan nila. Pwede nilang gawin yan para masundan o masunod yung sinabi ni idol nila, ni Digong Duterte. Kaya mali pa rin na magsalita ang isang former president. Kaya nga ito, si Nicolas Torre ay nagsampa po ng kaso. At ang kaso pong sinampa niya ay sedisyon at unlawful utterances. Yan, dahil nga po na sinabi niya na kill remark dyan po sa kanilang rally ng padapa, mga kababayan. Tama naman Ayan, parehas nga rin pala ng sinabi ni Nicolas Torre. Marami kasing mga bulag na mga taga-suporta itong si dating Pangulong Duterte. Mga yan, maniniwala yan at kung meron silang kakayanan na gawin yan, yung sinasabi na kahit sabihin ng pabiro, pwedeng gawin yan pwedeng sundin yan Nung mga, sabi nga sa inyo, mga tulongges sa mga tagasunod mga hindi nag-iisip, yung talagang
Ang gagawin lang nila talagang makasunod kasi sobra silang mga panatiko. Kahit mali na nga yung ginagawa, pinapalakpakan nila eh. So ganun po ang mga panatiko, kaya lagi nating sinasabi, hindi po tayo panatiko. Kapag may mali, doon tayo sa tama. Ibig sabihin, kapag may mali, di banatan natin yung mali. Pero kapag tama naman, purihin natin yung tama. Yung mga panatiko, hindi. Mga kababayan, mga panatiko, kahit mali, pinapalakpakan pa rin nila. Kaya itong gobyerno natin, para sa kanila, sa mga panatiko, kahit may tamang ginagawa, wala, mali pa rin. Lumalabas, walang ginagawang tama ang gobyerno o ang mga kalaban nila. Lahat ng kalaban nila, adik. Yan po mga kababayan. Lahat ng kalaban nila, hindi magagaling. Lahat ng kalaban nila, mga bobo. Lahat ng kalaban nila, mga palpak. Sila lang ang magaling. Yan po sila. Yan po ang mga panatiko ng mga Duterte. Kaya kung may biro, etong si Tatay Digong na ganun na lang gawin natin. Delikado tayo. Wala tayong kapag-asa. Manggurgur na lang tayo ng 15 senator. Delikado po yan. Kasi maraming ang mga panatiko, lalong-lalo na yung may kakayanan na gawin yon. May baka gawin nga. Ayun po yung naging basihan ni General Torre para masampahan ng kaso etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi sabi nga nyo nung panahon ng tukhang-tukhang, diba sabi niya gurgurin natin yung mga yan. Nangyari nga na nagurgur nila etong mga yung iba nga lang mga inosente. Imbis na magurgor, yung mga talagang gumagamit at yung nagbebenta ng illegal na droga, nagurgor yung mga inosente. Kaya nga po sila ay naharap sa investigasyon ng ICC. At sila po ay pinapanagot sa kanilang ginawang human rights violation o crime against humanity. So yan mga kababayan, yan po yung ating breaking news. Naku po, sinampahan ni General Torre ng kasong sedisyon at unlawful utterances itong dating Pangulo. Kaya kayo mga DDS, alam ko galit na galit kayo kay General Torre. Noon pa lang sa KOJC, dun sa siege, sinasabi ninyo. Actually, hindi naman siege ang KOJC ang nangyari. Kaya lang sila nandun para hulihin si Kibuloy na sinasabi nyo na isang pagyuyurak sa inyong karapatan. Puro na lang karapatan ninyo. Ang sinasabi ninyo, hindi nyo nakikita yung talagang dahilan kung bakit sila nagpunta dyan. Ayun po ay hulihin ang isang pinagbibintangang kriminal, ang isang pinagbibintangang mapang-abuso. Pero sa inyo, nasabi nyo na yan ay pagyurak sa inyong karapatan at pambababoy sa inyong samahan dyan po sa KOJC. Ano yung sinasabi nila? So iba po talaga iba po talaga itong mga panatiko ng mga Duterte at panatiko ni Kibuloy. Kaya yan, abangan natin kung ano mangyayari mga kababayan, kung ano ang magiging tugon ng DOJ, tutuloy ba ang kaso, at makulong kaya si Duterte? Sa tingin ko, wala, daming kaso na nito. Wala rin naman nangyayari. Pero tingnan natin, malay ninyo, iba ang kahinatnan nitong kasong ito. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.